Ito ang kwento ni Park Kang, isang aktor na mabilis sumikat. Sa rurok ng tagumpay, ang ina niya'y nabibili ang kahit anong gusto. Tinamo niya ang yaman at kasikatan, kaya naging mayabang siya sa lahat ng narating. Nakatira si Kang sa mamahaling kondo. Lagi siyang kasama ng manager niyang si Jo Yoon. Dati ring aktor si Jo Yoon, pero walang magandang role. Tumigil siya sa pag-arte at naging manager ni Kang. Siya ang namamahala sa schedule at transaction ni Kang. Isang gabi, dumalo si Kang sa event ng mga filmmaker at ginawaran bilang pinakamahusay na aktor. Sa entablado, sinabi niyang di niya inakalang darating siya sa puntong ito. Mula sa wala, galing sa liblib na lugar. Sa ibang lugar, pinapanood siya ni Soo-yeon sa TV. Siya ang ex ni Kang noong wala pa ito sa buhay. Kakauwi lang niya mula New York para buksan ang art exhibit niya sa Seoul. Nang gabi ng Disyembre 24, pauwi na sana si Jo Yoon para makasama ang pamilya, pero pinigilan siya ni Kang at nagyayang uminom sa bar. Ang dati nilang tambayan bago pa siya sumikat. Habang nag-iinuman, inalala nila ang nakaraan. Sabay silang nag-audition noon at pareho pang umabot sa final round. Sa di inaasahang pagkakataon, si Kang ang nakapasa sa audition at naging sikat na aktor. Tumigil naman sa pag-arte si Jo Yoon at naging manager niya. Naalala ni Jo Yoon, kung hindi lang si Kang ang nanalo, baka siya ang nagkapamilya. Kasama si Soo-yeon. Natahimik si Kang. Doon din niya iniwan si Soo-yeon 10 taon na ang nakalipas para tuparin ang pangarap. Pagkaalis sa bar, nagyaya pa si Kang sa isa pang inuman. Pero dahil bisperas ng Pasko, tumanggi si Jo Yoon at sinabing umuwi na lang siya mag-isa. Habang nasa taxi, nakipagkwentuhan si Kang sa driver. Masaya ang driver na may sakay siyang sikat na aktor sa bisperas ng Pasko. Akala niya, masaya si Kang dahil nasa kanya na ang lahat. Pero sagot ni Kang, "Hindi mo alam ang nararamdaman ko." Sabi ng driver, ang yaman at kasikatan hindi garantiya ng tunay na kaligayahan. Bigla, parang nabasa ng driver ang puso ni Kang at nagtanong siya ng kakaibang tanong. Tinanong ng driver, kung mabibigyan ka ng chance, babaguhin mo ba ang nakaraan? Alam pa niyang iniisip ni Kang ang paghihiwalay nila ni Soo-yeon. Sabi pa ng driver, kaya raw niyang gawing totoo ang gusto ni Kang. Kinabukasan, nagising si Kang sa sahig ng isang simpleng bahay. Naguluhan siya. Hindi niya alam kung nasaan siya. 2 bata ang tumawag sa kanya ng tatay. Mas lalo siyang nabigla nang makita ang pamilyar na mukha. Si Soo-yeon, ngayon ay asawa na niya. Ipinaliwanag kay Kang na nasa sarili niyang bahay siya at ang 2 bata ay mga anak niya. Akala ni Soo-yeon, lasing pa rin siya dahil sa dami ng nainom kagabi. Tinangkang tawagan ni Kang si Jo Yoon, pero hindi siya makontak. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang kondo. Pagdating doon, nagulat ang guard, hindi raw siya residente. Umakyat pa rin si Kang at sinubukang buksan ang pinto, pero ayaw gumana ang code. Laking gulat niya nang may magbukas ng pinto. Akala niya ay may magnanakaw na sa kanyang unit. Dahil sa gulat at kaba, pinilit niyang pasukin ang loob. Nagwala siya sa pag-aakalang ninanakawan siya, kaya't agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Nagkagulo ng akalain ng may-ari na kabit siya ng asawa nito. Kaya nauwi siya sa presinto, galit at litong-lito. Ipinaliwanag ng pulis na hindi nakapangalan kay Kang ang apartment. Nagulantang siya. Parang nawala ang lahat sa loob lang ng isang gabi. Lalong nahiya si Kang nang sunduin siya ni Soo-yeon. Sinabi ng babae na asawa niya siya, pero agad niyang itinanggi ito. Nagalit si Soo-yeon, akala niya hinihingian siya ng diborsyo. Pinakalma siya ng pulis at sinabing tila nalilito si Kang. Lalo't sinasabi niyang isa raw siyang sikat na aktor. Habang pauwi na silang dalawa, naguguluhan pa rin si Kang kung totoong asawa niya si Soo-yeon. Dahil sa paulit-ulit niyang tanong, nainis si Soo-yeon at muling sinampal siya. Bigla namang napatingin si Kang sa dumadaang taxi. Doon siya tila natauhan. Naalala niyang uminom sila ni Jo Yoon, sumakay ng taxi, kinausap ang driver, at doon na siya nagising. Pag-uwi nila, pinagalitan ulit ni Soo-yeon si Kang. Doon lang daw niya nakilala si Rohee, ang anak nila. Wala siyang maalala. Papaalis si Soo-yeon para sa art class at inutusan siyang bantayan ang mga bata. Tumanggi si Kang at sinabing mag-hire na lang ng yaya. Akala ni Soo-yeon, lasing pa rin siya. Wala pa raw bayad ang renta, kaya tumigil na siya sa paglalasing. Pero isinama ni Kang ang mga bata para hanapin ang taxi driver kagabi. Pumunta si Kang sa taxi company para itanong ang sinakyan niya noong bisperas ng Pasko. Pero ayon sa staff, walang taxi na tumutugma sa kanyang paglalarawan.
Para makakuha ng impormasyon, nagtanong siya sa kambal. Sabi ni Rohi, isa siyang aktor, pero hindi sikat. Ipinakita ni Roha ang isang palabas sa TV kung saan lumabas si Kang, pero nagulat siya dahil isa lang siyang extra. Kinagabihan, tinanong ni Suyon si Kang kung anong gulo ang nangyari sa kondo. Sabi ni Kang, galing siya sa ibang mundo matapos sumakay ng kakaibang taxi. Hindi raw niya pinili ang ganitong buhay. Ibinigay lang sa kanya ng taxi driver. Pero para kay Suyon, puro kalukuhan lang ang lahat. Habang papatulog, hindi komportable si Kang na katabi siya. Sanay siyang matulog mag-isa. Pero ngayon, katabi na niya ulit ang dating minamahal. Nagsimula na ang araw ni Kang sa bagong pamilyang di niya inakalang magkakaroon siya. Kailangan niyang kumain, matulog, at makibonding sa kambal, maging ama at asawa. Wala pa rin siyang koneksyon sa mga bata at hirap pa rin siyang makibagay. Para sa kanya, paulit-ulit at nakakabagot lang ang lahat. Isang gabi, pinaalalahanan siya ni Suyon sa shooting niya sa Mystic TV. Kilala ito bilang channel na may mababang budget at pangit ang mga palabas. Pero proud ang pamilya niya sa acting niya. Tumawag si Wohee kay Kang para i-promote ang theater show niya. Bukod sa TV, kumikita rin si Kang sa mundo ng teatro. Nang magkita sila, tinanong niya kung nasaan si Jo-yoon. Sabi ni Wohee, abala ito sa promo ng bago niyang pelikula. Doon lang niya nalaman, ang dati niyang manager ay isa ng sikat na aktor dito. Napagtanto niyang nagkapalit sila ng buhay ni Jo-yoon. Isang araw, pinilit ni Kang na makapasok sa agency ni Jo-yoon. Nang magkita sila, agad siyang nakilala ni Jo-yoon at niyaya siyang kumain. Doon nalaman ni Kang na naging aktor si Jo-yoon dahil umatras siya sa final audition noon para lang habulin si Suyon sa airport. Kaya si Jo-yoon ang naging artista sa mundong ito. Pagkatapos kumain kasama si Jo-yoon, nagtungo si Kang sa art gallery ni Suyon. Dahil sa mga sinabi ni Jo-yoon, naalala niyang sinadya niyang iwan ang audition noon para lang habulin si Suyon. Kabaligtaran ng mundo niya, kung saan iniwan niya ito para unahin ang karera. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung natuloy si Suyon sa New York 10 years ago, pero sagot ni Suyon, mas gusto niya ang buhay nila ngayon. Kasama si Kang at ang kambal. Isang gabi, nagtanghal sina Kang at Wohee sa teatro. Nandoon si Jo-yoon, pero inantok at nakatulog habang nanonood. Pagkatapos ng palabas, niyaya niya silang kumain sa labas. Interesado si Jo-yoon kay Wohee. Tulad ng sa kabilang realidad, iniwan pa niya ang mga credit card niya para makakain sila ng gusto. Pag-uwi, nagparty sina Kang, Suyon at mga kaibigan gamit ang pagkain dinala. Hindi man siya sikat na aktor, kilala pa rin si Kang sa lugar, lalo na ng mga babae. Kinabukasan, dumalaw ang nanay ni Kang. Malayo ang ugali sa nanay niya sa totoong mundo. Makulit siya, lalo nang malaman niyang nag-resign si Kang sa trabaho. Pagkatapos bisitahin ng mga apo, inihatid siya ni Kang sa terminal. Ipinagdasal niyang makakuha ng magandang role si Kang at binigyan pa siya ng pera. Sabi ng nanay niya, ilibre ang pamilya at bumili ng bulaklak para sa puntod ng ama. Sumunod si Kang, pero ayaw niyang puntahan ang puntod dahil sa masasamang alaala sa ama. Isang araw, nag-audition si Kang. Maayos naman ang acting niya. Pero dahil kaibigan siya ni Jo-yoon, imbes na siya ang kunin, inutusan siyang kumbinsihin si Jo-yoon na gumanap sa pelikula. Ikinuwento ni Kang kay Jo-yoon ang nangyari. Nagulat si Jo-yoon dahil sinadya niyang hindi mag-audition para mabigyan ng chance si Kang. Alam niyang kailangan ni Kang ng pera para sa pamilya. Dahil ayaw niyang sayangin ang oras ni Kang sa paulit-ulit na audition, inalok niya itong maging manager niya. Pero tumanggi si Kang. Pakiramdam niya, nagbago na ang takbo ng buhay niya at nadismaya siya rito. Kinabukasan, hindi niya makontak si Suyon. May abiso rin sa gallery na hindi na siya tatanggap ng klase. Habang naglalaro sila ng kambal sa playground, nagtanong si Rohi tungkol sa autograph ng mga artista. Ipinakita ni Kang kung paano ito ginagawa. Nang makita ito, nagdasal si Rohi na balang araw, makakapirma rin ang ama niya bilang sikat na artista. Biglang naaksidente si Roha at agad siyang isinugod sa ospital. Dumating si Suyon at nalaman ni Kang na nagtatrabaho pala ito sa convenience store. Tila nawalan siya ng dangal bilang tatay ng pamilya. Pag-check niya ng ATM, wala na rin siyang laman. Lalo siyang nadismaya sa sarili dahil 10 taon na siyang walang silbi. Dahil wala na siyang ibang option, tinanggap na niya ang alok ni Jo-yoon bilang manager. Ginamit niya ang karanasan niya sa kabilang realidad bilang manager ni Jo-yoon. Inaasikaso niya ang schedule, tumutulong sa shooting at nagpoprotekta laban sa paparazzi. Maging sa negosasyon ng talent fee, nagbibigay rin siya ng payo kay Jo-yoon.
Ginamit ni Kang ang 10 taon niyang karanasan para tulungan si Jo-yoon kumita pa ng mas malaki. Minsan, tinutulungan niya si Jo-yoon magbasa ng script at nadadala pa siya sa emosyon dahil matagal na siyang di umarte. Sa dati niyang realidad, wala siyang gana mag-memorize dahil sobrang bagal ni Jo-yoon mag-aral ng script, napagod ang mga extra at nagsialisan. Kaya inalok ng direktor ang role kay Kang na alam nilang aktor. Siyempre, tinanggap niya ito at mahusay ang kanyang performance. Napahanga ang direktor kay Kang sa kanyang horseback scene, samantalang si Jo-yoon ay props lang ang ginagamit. Ngayon, seryoso at profesional na siyang umarte, kaya pati pamilya niya namangha. Mas masaya na siya bilang ama at mas mahal ang pamilya kaysa dati. Mas maganda na ang buhay niya ngayon. Nakakabili na siya ng masarap na pagkain at bayaran ang mga bills sa oras dahil stable na ang kita niya. Pero tila nagbago siya at napansin yun ni Soo-yeon. Lalo na nang dalhin sila ni Kang sa kondo na ipinaubaya sa kanila ni Jo-yoon. Hindi sang-ayon si Soo-yeon sa plano. Pakiramdam niya, nagbago na si Kang dahil sa pera. Gusto na ni Kang kalimutan at iwan ang maliit nilang bahay na puno ng alaala kasama ang kambal. Pero ayaw ni Soo-yeon mawala ang mga alaala sa paglipat nila. Si Kang naman, gusto lang ibigay ang pinakamainam para sa kanyang pamilya. Pero ang paraan ng pag-iisip niya ay gaya pa rin ng dati niyang pagkatao. Dahil doon, nagsimula silang magtalo. Hindi makatulog si Kang, pumunta sa kwarto ng mga anak niya. Doon niya napagtanto na sa buhay na ito, hindi kailangan habulin ang marangyang pamumuhay. Agad niyang naalala ang mga pagkakamali niya sa nakaraan, na kahit malayo sila sa karangyaan, masaya siya sa ganitong buhay kaysa maging mayaman, pero nag-iisa. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Naka-move on na si Kang sa dati niyang buhay. Natapos niya ng mahusay ang papel niya sa drama kasama si Jo-yoon. Marami siyang tagahanga at pinuri siya ng direktor sa galing niyang umarte. Sabi pa ng direktor, mas bagay kay Jo-yoon maging manager kaysa kay Kang at mas bagay kay Kang ang nasa harap ng kamera. Nagkaroon pa siya ng espesyal na panayam mula sa pagiging extra, naging manager at ngayon isa ng profesional na aktor. Masaya rin ang pamilya ni Kang sa tagumpay niya, pero nanatili pa rin siyang manager ni Jo-yoon. Nang manalo si Jo-yoon bilang best actor, laking gulat ng lahat nang pasalamatan niya si Kang. Ayon sa kanya, hindi niya mararating iyon kung wala si Kang. Bilang selebrasyon, nagyaya si Jo-yoon uminom sa bar. Doon niya inialok kay Kang ang bagong role sa isang drama, pero 3 buwan ng shooting abroad. Tumanggi si Kang. Ayaw niyang malayo sa pamilya ng ganoon katagal. Mas gusto niyang maghanap ng ibang trabaho. Sinabi ni Jo-yoon na in love siya kay Wohee. Naiinggit siya sa buhay pamilya ni Kang at handa pa siyang makipagpalit ng buhay. Pagkatapos, sinundo siya ni Wohee. Si Kang naman ay sumakay ng taxi. Gabi noon ng bisperas ng Pasko. Tulad ng 1 taon na ang nakalipas. Sinabi ng driver na kaunti na lang ang oras. Naalala bigla ni Kang ang dati niyang buhay. Ayaw na niyang bumalik. Pero wala siyang magawa. Kailangan niyang bumalik sa tunay na buhay. Nainis si Kang sa driver. Tila ito ang nag-aayos ng kapalaran niya. Pero biglang huminto ang sasakyan. Laking gulat niya, ang driver pala ay ang matagal nang patay na ama niya. Sabi ng ama, pinagsisihan niyang puro trabaho lang siya noon at hindi niya nabigyan ng oras si Kang. Di sila nagkausap hanggang sa mamatay ito. Kaya ang sandaling iyon ay naging emosyonal para kay Kang. Umuwi na si Kang. Niyakap niya agad ng mahigpit ang mga anak niya. Sa gabing iyon, pinatulog niya ang mga bata habang tahimik silang pinagmamasdan. Alam niyang huli na iyon. Pagkatapos, ipinakita ni Soo-yeon ang lumang larawan ni Kang at ng kanyang ama. Hindi sila naging close, pero binago ng tagpong iyon sa taxi ang pananaw ni Kang sa pamilya. Tinapos niya ang gabi sa tabi ng asawa. Sinusubukang bitawan ang tamis ng sandaling iyon. Kinaumagahan, nagising si Kang sa marangyang kondo. Malungkot. Dahil nawala ang lahat ng saya. Dumating si Jo-yoon. Tinanong niya ito tungkol kay Soo-yeon na may exhibit sa lungsod. Kinumpirma ni Jo-yoon na huling araw na ng exhibit. Nagulat si Kang. Akala niya ay 1 taon ang lumipas. 1 araw lang pala sa totoong buhay. Bago siya umalis, pinasubok niya si Jo-yoon sa isa pang audition. Siya na raw ang bahala sa gastos. Pinuntahan ni Kang ang lugar ng exhibit. Pagdating niya, tapos na ang event. Nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na painting. Bahay ito na nasa panaginip niya. Biglang dumating si Soo-yeon at tinanong kung bakit siya nandoon. Agad namang nagtanong si Kang kung paano niya naipinta ang bahay na yon. Dinala niya si Soo-yeon sa isang lugar kung saan naroon ang mismong bahay. Parehong-pareho.
sa nasa painting. Napagtanto ni Kang na kahit panaginip lang ang lahat, iyon ang pinakamasayang sandali sa buhay niya. Lumipas ang 2 taon at pinakasalan ni Kang si Soyeon. Nagkaroon sila ng kambal na pinangalanan nilang Rohi at Roha. Pero sa pagkakataong ito, sabay nilang haharapin ang buhay mula sa simula.